Magandang gabi sa inyong lahat. Sa loob ng 10 minuto, tatalakayin natin ang isang salitang napakalalim. Ngunit, napakadaling limutin sa gitna ng ating modernong pamumuhay. Ang compassion o pagmamalasakit. Para sa akin, ang compassion ay hindi lang simpleng pag-alam sa hirap ng iba. Ito ay pag-aapektuhan ng malalim at pagkilos ng may pagmamahal. Gaya ng inyong binanggit, malalaman nating may compassion ang isang tao kapag kumikilos silang parang tumutulong sa paghihirap ng iba. Hindi sapat na nakita mo lang ang problema. Ang tunay na compassion ay ang pagpasok mo sa sitwasyon, ang pagdamdam mo sa kirot, at ang paggawa ng aksyon na makapagpapagaan nito. Ito ay pag-alam sa pakiramdam ng taong nasa sitwasyon na yun. Nakakalungkot, minsan ay mas nakikita natin ang kabaliktaran. May mga taong bulag-bulagan sa nangyayari. May mga naghihila pababa, nanghahamak, at nagpapahamak ng kapwa para lamang makaangat sa iba. Sila ang mga hindi sumusubok na alamin at intindihin ang nararamdaman ng iba. Sa isang mundong puno ng paghuhusga, ang compassion ang ating panlaban. Paano pinagpakita ang pagmamalasakit, kapwa, at kalikasan? Paano natin ipinapahayag ang compassion na ito? Okay? Sa dalawang pangunahing paraan, sa kapwa at sa kalikasan. Pagmamalasakit sa kapwa. Kapwa, ito ay nagpapakita kapag imbis na tayo ay tumawa o maghusga sa nangyayari sa iba, tayo ay nakikialam at tumutulong. Kinikilala natin ang kasabihan na walang makakaintindi kung walang magpapaintindi. Walang makakaalam kung walang magsasalita. Walang lalaban kung walang naaapi. Kaya ang pagmamalasakit ay nangahulugan ng ano nga ba? Pakikinig ng hindi nanghahamak. Pagsasalita para sa mga walang boses. Pagkilos upang hindi na masaktan ang iba. Ito ang pagpili na tumulong, maging masaya, at mamuhay ng payapa na walang nagpapahamak na iba. Pagmamalasakit sa kalikasan, kapaligiran, ang kapaligiran ay ating malaking kapwa rin. Ang tanong ninyo ay napakatotoo. Paano nga ba maiintindihan ng isang tao ang compassion kung ang simpleng bagay lang ng tamang pagtapon ay hindi pa magawa?
pagbaliwala sa kalikasan ay kawalan ng kumpasyon. Ang alam nating masamang epekto ng pagtatapon ng basura ay hindi lang sa atin, kundi sa lahat. Kinakailangang agapan kaysa lumala pa ang pagtapon sa tamang lalagyan, ang pag-iwas sa paggamit ng nakasisirang materyales. Ito ay simpleng kilos ng compassion para sa ating mundo. Hindi natin kailangang hintayin na may mangyari na di maganda para lang matanda ang tao. Kumilos tayo dahil alam natin ang kahihinatnan. Then ang susunod, ang kolonyal na pagdidiskarte sa paghubog ng mundo. Dito pumapasok ang pinakamahalagang aspeto, ang komunyal discernment o komunyal na pagdidiskarte. Ang komunyal na pagdidiskarte ay hindi lang personal na pag-iisip. Ito ay ang sama-samang proseso ng pag-aanalisa, pagdarasal, paghahanap ng tama at mabuti para sa lahat. Bilang isang komunidad, sa ating komunidad, sa ating eskwelahan, sa PIU, o sa buong mundo, hindi sapat na iisa lang ang may compassion. Kung mayroong bulag-bulagan, kung mayroon naghahamak, ang komunyal na pagdidiskarte pagtutulak sa atin na magtanong. Ano nga ba ang tanong? Ang tanong ay, ano ba ang tama para sa ikabubuti ng lahat? Saan tayo nagkakamali? Ang ating eskwelahang PIU ay magiging isang compassionate na lugar kung tayo ay sama-samang nagpapasya na gumawa ng tama. Mula sa simpleng tamang pagtapon ng basura hanggang sa pagtulong sa mga naapi. Tandaan, alam natin sa sarili natin ang tama at mali. Ang komunyal na pagdidiskarte ay pagpili na gamitin ang kalayaan natin upang mamuhay ng payapa at tumulong na ginagabayan ng ating pananampalataya at lalo na ang pagdarasal upang ang ating ginagawa ay para sa ikabubuti ng lahat. Sa huli, ang tanong ay mananatili. Ramdam ba ninyo ang compassion na ito? Kayo ba, bilang isang komunidad, ay handang maging compassionate para sa ikabubuti ng lahat? Kaya, natin itong gawin. Basta tayo ay sama-samang kumikilos at lalong nagpapasya ng may puso ng pagmamalasakit para sa lahat. Yun lamang po at maraming salamat.